Ang storyang ito ay pinamagatang College Buddy, Episode 1 by Roy. Simulan na natin ang kwento. Magandang araw sa iyo, Ren. I never thought that one day, I'll be sharing my life experiences about love, betrayal, and trust. Hindi ko akalain na magpahanggang sa ngayon ay manunumbalik ang nakaraan. Yung panghihinayang, galit, puot, at pagkasuklam ko sa sarili. Nakangiti na nga lang ako pag naalala ko yun eh. Yes, I just smile habang inaalala ko yung simula ng aking storya. Umpisahan na natin. Tawagin niyo na lamang akong Roy. Isang typical na Filipino guy na taga-probinsya. Moreno, 5'6" lang ang height. It all started when I was in second year college. Half scholar ako sa isang university dito sa amin na puro mga mayayaman at may kaya talaga ang nag-aaral dito. Dahil nga sa scholar ako, I was able to enroll here at talaga namang na-culture shock talaga ako. Kasi nga, galing ako ng probinsya. Tahimik lang ako lagi at nasa isang sulok. Tapos, isang araw, may isang lalaking lumapit sa akin. Hi, I'm Dan. What's your name? Tanong at pakilala niya sa akin. I'm Roy. Sagot ko naman dito. Siya nga pala, Roy. Pansin ko, lagi ka nag-iisa. Usisa niya sa akin. Kasi Dan, medyo nahihiya kasi ako sa mga klase natin eh. Alam mo na, may kaya sila sa buhay. Ako naman, isang hamak na scholar lang. Nahihiya akong sabi sa kanya. Sus, hayaan mo sila, Roy. Ganun lang talaga yung mga yun. Teka nga, tagasan ka nga pala? Tanong ulit ni Dan sa akin. Taga-probinsya ako. At first time ko mag-aral dito. Tapos nag-high five siya sa akin. Sabay sabing, Apir, tol! Same pala tayo eh. Alam mo, galing din akong probinsya. At doon na nga nag-start ang aming pagkakaibigan. Hanggang sa naging mag-best friend kami ni Dan. Kung ilalarawan ko si Dan, he's an ordinary guy. Moreno, 5'8" yung height, regular yung body build. He has beautiful eyes, lips, and ass. Bilog kasi at malaman, lalo na kapag naka-stretchable jeans at naka-dry fit na t-shirt lang. Lutang na lutang yung kanyang kaseksihan. Hanggang isang araw, tinanong niya ako kung ayos lang daw ba na mag-try out siya sa basketball para daw sa varsity team ng aming department. And I said yes. Sige, susuportahan kita. Alam ko, Dan, kayang-kaya mong pumasa sa tryout. At yun na nga, naging varsity siya sa department namin. Sumali din kami sa isang school organization na later on, naging president siya at vice president naman ako. One Friday afternoon, niyaya niya ako magpapawis doon sa may gym. Roy, tara sama ka. Magpapawis tayo doon sa may gym. Ha? Magpapapawis eh? Naka-uniform ako eh. O ayan, magpalit ka na. Para naman hindi madumihan yung uniform mo. Sabay bigay niya sa akin ng jersey, sandal, shorts. Kinuha ko yun at pumunta na ng CR para magpalit. I was in my boxer bikini brief nang bigla siyang pumasok. Roy, sorry naiihi na kasi ako eh. Pagpapaalam nito, tapos natigilan siya nang makita niyang semi-naked na ako. Naks, Roy,
Ang laki pala niya, no? Ayan, oh. Sabay nguso sa harap ko. Sira ka talaga, Dan. Yan talaga yung napansin mo? Sabay takip ko ng aking harapan. Maya-maya, hindi ko namalayan na nasa likuran ko na pala siya. At dama ko ang hininga niya sa may bato ko. Hindi ako makakilos. At may kung anong kuryente ang nararamdaman ko sa mga oras na yun. Lalo pang uminit dahil unti-unti ko nararamdaman ng isang bagay sa likuran ko. Tol, teka, anong ginagawa mo? Sabi ko sa kanya, habang nakatalikod pa rin siya sa akin. Wala, Roy. May sinukat lang ako. Ikaw naman kasi. Kung ano-ano yung nasa isip mo eh. Sabay alis niya palabas ng CR. Bilisan mo dyan, Roy, ah. Gumagabi na, oh. Sigaw niya habang nasa labas ng CR. Naglalaro na nga kami ng basketball noon hanggang alas 8 ng gabi. Tapos, nagdesisyon kami na umuwi na ng mga 8 p.m. Hindi ako makatulog noon kasi ramdam ko pa rin yung nangyari sa amin kanina sa CR. Sa bagay, ganun lang talaga kasi si Dan eh. Pilyo, pero sobrang sweet at thoughtful. Kapag hindi nga kami nakikita after class, kasi nga nasa training siya, tapos nasa org office naman ako, meron pa siyang maikling sulat na iniiwan sa board ng office. At sasabihin lang niya na antayin ko siya para sabay na kami umuwi. At ang lagi niyang last word ay, ingat! O diba? Ang lakas baka John Lloyd Cruz. Teka, ano ba to? Ano bang iniisip ko? Bakit ba parang kinikilig ako dun? Roy, umayos ka nga. Best friend mo yun. Best friend mo si Dan. Kaya natural lang na switch siya sa'yo. Sigaw ng utak ko. Ay, nako. Isang araw, sa loob ng classroom, merong contribution kami na kailangan para pambili ng isang chemical for our class experiment. Kasi nga, hindi available sa lab namin. Habang nangongolekta yung treasure namin, may inambot si Dan na pera sa akin. O ayan, 2 na tayo dyan, Roy, ah. Ha? Hindi. Sige na, 2 na tayo dyan. Ganun siya lagi. Kapag may kailangan bilhin o contribution sa school, inaako niya. Kahit yung pamasahe sa bus, siya ang nagbabayad. Sa totoo lang, hiyang-hiya na ako sa kanya noon. Pero sabi niya, hanggat kaya niya akong tulungan, tutulungan niya ako. In return naman, kapag pagod siya sa training, minamasahe ko siya. At sinisiguro ko na nakakakain siya sa tamang oras. Ako na rin ang tagaligpit ng mga gamit niya kapag may laro siya. Kaya nga minsan, tinutokso kami sa classroom at sa org namin na magjowa daw kami ni Dan. Pero alam naman ng lahat na mag-best friend talaga kami. Kaya naman, tinatawanan lang namin ang lahat ng panunukso nila. Minsan, galing si Dan sa practice at bumuhos ang malakas na ulan. Kasabay nito ang kulog at kidlat. Habang naglalakad kami papunta sa bus station, basang-basa kaming dalawa. Roy, hubarin mo na yung uniform mo. Tapos, pupunasan ko ng towel yung katawan mo. Sabi niya sa akin noon, habang naghahantay kami ng bus. No Dan. It's okay. Isa pa, ang daming tao. Nakakahiya.
Ano ka ba? Mas iintindihin mo ba yung sasabihin ng ibang tao kaysa sa kalusugan mo? Magkakasakit ka niyan eh. Hubad na kasi. Ang dami pang arte eh. Medyo napalakas ang boses niya. At tinignan tuloy kami ng mga tao na nag-aantay din ng bus. Nang dahil nga sa hiya, I immediately removed my polo at t-shirt. Tapos, pinunas niya ng towel ang likod at harap ng katawan ko. Inabot niya yung isang jersey na sando at pinasuot sa akin. Pagkatapos noon, siya naman yung naghubad at pinunasan ko naman yung katawan niya at nagsuot din siya ng extra shirt niya. Nasa bus na kami noon at sumandal siya sa balikat ko. Sabay sabi niya na, "Okay ka na ba, Roy? Are you comfortable now?" "Yes, Dan. And thank you." Nang malapit na ako sa amin, sinubukan ko siyang gisingin. Dan, gising ka na. Malapit na akong bumaba eh. Baka kasi lumagpas ka. Wala pa namang gigising sa'yo. Oh, huwag ka nang bumaba, Roy. Ang lakas ng ulan, oh. Doon na tayo magsabay sa bahay kasi mababasa ka na naman ng ulan. Tsaka, andun na si Mama, nasa may kanto. May dalang payong para sa atin. Kaya, doon na tayo dumiretso sa bahay. Mahabang litanya niya. At, huwag ka magrereklamo ah. Dugtong pa ni Dan. Bumaba na kami sa bus. At nandun na nga yung mama niya na may dalang 2 payong. Pagdating sa bahay nila, sinabihan kami ng mama niya na maligo na para hindi magkasakit. Roy, sabay na tayo para sabay na rin tayo makapag-dinner. Tinignan ko naman yung mama niya at sinabihan kaming pumasok na kagad sa banyo nang hindi mababad sa tubig ulan yung mga katawan namin. Pumasok na nga kami sa CR nun at sabay kami naghubad ng aming mga damit. Nang makapaghubad na kami, binuksan ni Dan ang shower. Hala, paano yan? Iisa lang yung shower. Okay lang yan, Dan. Punuin mo muna yung balde tsaka ka mag-shower. Diyan ka sa shower, dito ako sa balde, gamit ng tabo. Ayos lang ba? Tanong ko sa kanya. Okay, sabi niya, sabay bukas ng gripo para punuin yung balde. Pagkatapos ay nakatayo na siya at nag-shower nang bigla niyang inabot yung sabon. Roy, pakisabon naman yung likod ko, please. Ha? Sige. Tugon ko dito. Habang sinasabon ko yung likod niya, napadako yung tingin ko sa matambok niyang puwet. Sinabon ko na rin yun at bigla akong nakaramdam ng init. Ang sarap kasing himasin ng puwet niya eh. Kasi matambok at bilog na bilog. Nakakagigil hawakan. Lalo pat madulas ng dahil sa sabon. Ganun ang posisyon namin. Nang bigla niyang sabihin na, "Ano tol? Hindi ka pa ba tapos dyan?" Sa pagkabigla ko, bigla akong tumayo at binigay sa kanyang sabon. At sakto naman na nakapwesto yung alaga ko sa puwet niya. Bigla siya nagsabi na, "Tol, ang tigas niya na." Napaatras ako at napasandal sa dingding ng banyo. At narinig ko na lang yung malakas niyang tawa. "Ano tol? Tinitigasan ka oh." Sabi sa akin ni Dan noon.
Sa hiya ko, bigla ako napatalikod sa kanya at tinakpan ng alaga ko. Eh, pasensya na tol kasi, Nauutal kong paliwanag. Wala akong masabi. okay lang yan pare. Natural lang natigasan tayo. Kapag madulas ang pagkakahawak natin sa alaga natin, di ba? Yung sa akin nga kanina pa nagwawala. At humarap siya na super tigas na tigas ang alaga niya. Naks! Alam mo, talagang daks ka tol, no? Hindi ako nagkamali. Sabi pa niya sa akin noon. Hala, ikaw din naman doon eh. Ayan tuwid na tuwid yung sayo. Tapos, sabay kami nagtawanan ng malakas. Maya-maya, biglang nakarinig kami ng sunod-sunod na katok sa pinto ng CR. Dan! Roy! Tapusin niyo na yung paliligo niyo. At nakahanda na yung hapunan. Sigaw ng mama ni Dan. Nagkatinginan kami. At sabay sagot na, Opo! Gamit yung towel, pinunasan niya yung katawan ko. At pasimpleng hinawakan yung alaga ko. Na noon ay matigas pa rin. Hala, Roy! Ayaw paawat Sabi niya, sabay tawa. Tapos, kinuha yung towel. At pinunasan ko naman siya. At pasimple ko rin hinawakan yung alaga niya. Ikaw nga to, Dan Flag ceremony pa rin Aba, gumaganti ka Roy Naman, anong lagay? Ikaw lang ang pwede? Hindi pwede yun. Kailangan patas. At nagtawanan ulit kami. Habang papalabas ng banyo noon. Okay, happy 7,000 subscribers guys and happy Friday as well. Isang araw na lang at pahinga na ng mga karamihan sa atin. Tap your back guys kasi nalagpasan natin yung week na to. And I can't thank you enough guys sa suporta na binigay nyo sa channel natin. Mula sa umpisa hanggang sa ngayon. At sana mas lumaki pa yung family natin Gusto ko lang din mag-thank you kay Roy sa pag-share ng true story niya. At abangan nyo pa yung mas mainit pa na tagpo ni Dan at Roy. Ayan guys. And kayo ba guys, na-experience nyo na ba yung tropa or best friend nyo tapos sabay kayong naliligo, nahubot-hubad, with matching hawakan pa ng alaga? Actually, nangyayari talaga yan Yung mga simpleng biruan ng mga tropang lalaki. Tapos, kadalasan, dyan talaga nagsisimula yung mga makamundong pagnanasa Naks, ang lalim ng salita na yun Anyway, sa mga gusto pong mag-send pa ng mga stories nila, email nyo lang yan sa iambrensantiago@gmail.com. Yun lang at maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli.